Itinanggi ng abogado ni dating Congressman Zaldico na otorisado ang mga napabalitang paramdam umano ni Ko na nais niyang makipagdialogo sa gobyerno. Ayon sa DILG, nagtatago umano si Ko sa isang mamahaling komunidad sa Portugal. Saksi si Joseph Morong. Yes, we know the exact community where he stays. Hindi lang pwede pumasok parang Forbes Park. Tukoy raw ng DILG kung saan komunidad sa Portugal nananatili ang wanted na si dating Congressman Zaldico. Sinabi ito ni Interior Secretary John Vic Rimulya sa isang press conference kanina. Pero hindi rin siya lumalabas, ha? Doon yung operatives natin. Hindi ko makain sa labas eh. He's a poor man with a lot of money. Sa lahat ng pera niya, wala siyang mabibilang talayan. Nauna nang sinabi ng DILG na may paramdam na si Ko na gusto niya makipagdialogo sa gobyerno. Ang Malacanang bukas naman kung gusto makipagnegosasyon ni Ko. Pero ipinauubaya ito ng palasyo sa ombudsman. Ang sabi naman din po, even before ng ombudsman na ang lahat ng proteksyon na kailangan niya ay ibibigay. At kung ito po ay makakatulong para malaman natin ang katotohanan, ang gobyerno po, ang pamahalaan ay open po para malaman kung ano ang kanya sasabihin. Yung kay Zaldi, third-hand information yan. Kaibigan ng kaibigan. So it's actually, ang value niya is on the marites level. No comment naman si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na tanungin namin siya tungkol dito. Ayon sa abogado ni dating Congressman Zaldico, kung meron daw mga feelers galing sa kanyang kliyente ay hindi raw ito otorisado. Sabi ni Atty. Ruy Rondain, sa pagkakaalam niya siya lamang ang otorisado magsalita para kay Ko at wala pa siyang anumang ipinarating na ganito. Isa si Ko sa mga akusado sa mga kasang graft at malversation kaugnay sa 289 million peso Ghost Flood Control Project sa Nawan Oriental, Mindoro. Bukod sa mga kaso sa Sandigan Bayan, may reklamo ring plunder sa DOJ na inihain ng NBI laban kay Ko. Umuusa din sa DOJ ang mga reklamo laban kina Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva kaugnay sa anomalya sa flood control projects. Ayon sa DOJ, ipatatawag na nila si Estrada na inaasahan maghahain ng kanyang counter affidavit. Si Estrada ay naharap sa plunder complaint sa DOJ. Si Villanueva naman naharap sa ilang reklamo kabilang ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation of public funds at iba pa. Nakapaghain na siya ng counter affidavit sa ibang complaint at humingi naman ng extension hanggang January 26 sa isa pa. Ayon sa DOJ, sa 14 na reklamong hawak nila, may 3 malapit ng isampa sa korte. We have 3 more cases ngayon na ghost projects din which we are expecting to be filed. I'm hoping that it will be finished within the week. No, I'm expecting it to be on my table by the end of the week. And then by next week, there will be filings against officials of the DPWH in the 1st District of Bulacan. Ayon sa Director General ng Bureau of Corrections, inihanda na nila ang posibleng kulungan ng mga masisintensyahan sa flood control cases. Ang kulungan na tinutukoy niya ang tinawag na Supermax o High Security Prison sa Occidental Mindoro. Ongoing kasi yung Mindoro kasi designated na Supermax. So doon nilalagay lahat yung mga serious heinous crime offenders. First this quarter, matatapos na just in case na kailanganin na maglagay ng facility para doon sa mga involved sa flood control. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.